Ang China ay umiiral ang pang-aangkin sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at taktika. Ilan sa mga ito ay ang pagtatayo ng mga infrastruktura at pasilidad, tulad ng mga airstrip, pampang, at mga istasyon ng radar, sa mga isla at mga bahura na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga ito ay naglalayong patibayin ang presensya ng China at magbigay ng kontrol sa mga strategic na lugar. Bukod dito, ang China ay nagpapalakas ng militar na presensya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko ng hukbong dagat at mga mangingisdang militar sa mga teritoryong inaangkin nila. Ito ay nagdudulot ng tensyon at pagsisikap na palabnawin ang karapatan ng Pilipinas sa pangingisda at pang-ekonomiyang aktibidad sa West Philippine Sea. Ang China ay nagpapatupad din ng mga patakaran at regulasyon sa pangingisda at iba pang aktibidad sa nasabing karagatan. Ito ay kasama ang pagpapatupad ng No Fishing Zone, at iba pang mga pagsasaayos sa paggalaw ng mga sasakyan sa dagat. Sa pamamagitan ng mga patakaran na ito, nagiging limitado ang pagkilos at pag-access ng mga mangingisda mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, sa West Philippine Sea. Ang China ay gumagamit din ng diplomasya at negosasyon upang itaguyod ang kanilang interes sa West Philippine Sea. Ito ay kasama ang pag-uusap sa iba't ibang mga bansa sa rehiyon upang makamit ang mga kasunduan at mga memorandum ng pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, nagagawang ipakita ng China ang kanilang kakayahan at impluwensya sa rehiyon. Sa kabuuan, ang China ay gumagamit ng iba't ibang paraan at taktika, mula sa militaristikong pagpapalakas hanggang sa diplomasya, upang mapangunahan ang pang-aangkin sa West Philippine Sea at maipatupad ang kanilang interes sa rehiyon. Ang mga ito ay nagdudulot ng mga isyu at tensyon sa pagitan ng China at iba pang mga bansa na may territorial claim sa nasabing karagatan.